sasabi mo? Ang kapal ng mukha ninyo. Ninakawan mo na kami, sinunog niyo pa ang panaderia namin. Ang gago mo. Parang ganito ba? I'm hungry. Si Hope Elizabeth Soberano o mas kilala bilang si Liza Soberano ay isinilang noong January 4, 1992 sa Santa Clara, California ng bansang Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay sina Jan Castillo Soberano at Jacqueline Elizabeth Hanley. Tubong Pangasinan ng kanyang ama habang purong Amerikana naman ang kanyang ina. Bata pa lamang si Liza ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang kaya ang kanyang mga lolo at lola ang nagpalaki na sa kanya. Nagkaroon pa ng ibang kapatid si Liza mula sa kanyang ina sa bago nitong asawa. 10 taong gulang lamang si Liza noong una ito makarating ng bansang Pilipinas. May lumapit umano sa kanyang isang talent scout upang kunin siya bilang isa sa miyembro ng Gawin Bulilit ng ABS-CBN. Subalit ayaw umano ni Liza sa naturang offer kaya nag-away sila ng kanyang ama. Mahiyain pa umano noon si Liza. Medyo lalaki kung kumilos at hindi gaanong marunong magsalita ng Tagalog. Hindi din inasahan ni Liza na magtatagal siya sa Pilipinas dahil ang plano niya ay magbabakasyon lamang ito sa atin. Subalit nagtagal ito sa bansa dahil sa pagkakasakit ng kanyang lolo na noon ay nasa Amerika. Nais man nilang umuwi pabalik ng Amerika, hindi na-afford ng kanyang pamilya na muli silang dalhin ng kanyang kapatid pabalik sa States. Sa pagnanais ni Liza na makauwi ng Amerika, kinailangan niyang manatili sa Pilipinas upang makapagtrabaho at magkaroon ng pera pauwi. Maraming mga palabas na at pelikula ang nagawa ni Liza sa Pilipinas. Subalit sa kabila nito, tila may hinahanap pa rin siyang kulang sa kanyang pagkatao, partikular na sa kanyang karera kaya noong taong 2022, napag-isipan nitong bumalik ng Amerika upang subukan ng kanyang kapalaran at makaarte sa Hollywood. Taong 2021, bagamat hindi pa ito nakakalasap ng buhay Hollywood, nagkaroon siya ng oportunidad para maging isa sa mga voice-over ng Netflix series na 13, na kung saan siya ang boses ng isa sa mga bida nito na si Alexandra 13. Taong 2022, nagkaroon din siya ng supporting role sa isang comedy horror film sa Amerika na bagamat hindi ito ang kanyang forte, itinuloy pa din ito ni Liza para na rin sa kanyang career development. Isang English movie na kung saan gumanap naman siya bilang stepsister ng bida, si Catherine Newton. Noong taon din na yun ay naging isa siya sa mga jury ng Ho Chi Minh City International Film Festival. Dahil sa tila walang nagiging magandang role si Liza sa Amerika, magbabalik Pilipinas ito muli para sa Pilipinas na lamang niya ituloy ang kanyang showbiz career. Taong 2024 nang inanunsyo niya na gagawa na muli ng proyekto si Liza Soberano sa Pilipinas. Ngayon ay pinaghahandaan na ng dalaga ang kanyang pagbabalik trabaho sa bansa. Ayon sa aktres ay talagang kaabang-abang ang kanyang magagawin dahil makakatrabaho rin ang ilang mga producer mula sa iba't ibang bansa. Mula taong 2015 hanggang 2023, naging consistent si Liza at palaging kasama sa 100 Most Beautiful Face in the World mula sa iba't ibang mga magazines. Tinalo niya ang marami sa mga naggagandahang dilag sa buong mundo. Taong 2023, naging usap-usapan ng mga pahayag ni Liza ukol sa nagiging katayuan niya sa Philippine showbiz. Ayon sa kanya, dito muna sa ating bansa, ang mga artista dapat ay hinahanapan agad ng mga makaka-love team para agad sumikat na medyo hindi naman pabor ang dalaga. Ipinakilala ni Liza ang sarili bilang aktres sa Pilipinas pero ngayon ay nakabase siya sa Los Angeles, California dahil sa hinahangad niyang trabaho. At napag-usapan na bago naging artista si Liza ay naging modelo muna siya sa edad na 12 na nagtagal hanggang kalahating taon hanggang sa napasok na nga nito ang showbiz. Nabanggit din ni Liza ang tungkol sa huge love teams. In the Philippines, there's this huge phenomenon called love teams. Love teams is when they put two actors together and they become like Brangelina or Brad Pitt and Angelina Jolie. They ship you in this scenario. There's real and real. And we're supposed to be a real couple on and off cam and we only work with each other on whole career, ayon kay Liza. Nagugulat sina Ashley at Peniel sa kwento ni Liza na ganito pala ang kalakaran sa showbiz industry ng Pilipinas kaya tinanong kung ang ka-love team ba ng aktres ay pinili para sa kanya. Naikwento rin ito na may mga pagsubok din na hindi pinagsama ang magka-love team sa isang project lalo na't hindi na gaanong mainit o sikat at ipa-partner na sa iba. Sa isang interview kay Liza Soberano ng batikang showbiz host na si Boy Abunda, inamin ng dalaga
na hindi umano pala nito pinangarap noon pa man ang maging isang artista. Ikinuwento niya na sa murang edad ay napilitan siya na pasukin noon ang show business para sa kanyang pamilya. Ayon kay Liza, pumasok umano siya sa pag-artista para mapag-aral niya ang kanyang sarili at kapatid. Pinag-artista umano siya para masuportahan ng kanyang pamilya. Sa madaling salita, kailangan niya magtrabaho at kumita ng pera para sa kanyang pamilya na noon ay medyo nahihirapan. Ayon kay Liza, dahil bata pa lamang ay nagtatrabaho na siya, hindi na niya nagawang mamuhay tulad ng mga normal na kabataan. Hindi niya naranasan kung paano maging isang normal na bata noon. Batid din ni Liza na hindi lamang siyang nakaranas ng maagang pakikipagsapalaran sa trabaho para matulungan, maitaguyod ang pamilya. Paglilinaw naman ni Liza, grateful siya sa lahat ng naranasan niya sa kanyang karir dahil ito ang naging daan para mapag-aral niya ang kanyang kapatid at mabigyan ng sariling bahay ang kanyang pamilya sa Pilipinas at sa Amerika. Nilinaw ni Liza na grateful siya sa lahat ng naitulong ng kanyang dating management at sa lahat ng kanyang nakatrabaho. Sa ngayon ay napapabalitang muling gagawa ng mga proyekto si Liza kasama ang kanyang on-screen partner si Enrique Hill. Noong unang linggo ng Marso, isa si Liza sa mga umattend ng Elton John's Oscar 2025 after party kung saan suot niya ang medyo daring na damit na gawa ni Kong Tri. Tulad din ng dati, excited muli si Liza na sa ngayon ay gagawa ng mga proyekto sa Pilipinas na una niyang pinagmulan. Pinagsasasabi mo? Ang kapal ng mukha ninyo. Ninakawan mo na kami, sinunog niyo pa ang panaderia namin. Ang gago mo. Parang ganito ba? I'm hungry.